Ah, okay, welcome pang muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Extranjero. Okay, sabi ni Extranjero, "Good day sir, as lang po kung ang unit na baril na Colt 1911 Series 80 ay maaari bang consider na original talaga?" Okay, kikilalanin natin kung anong pinagkaiba ng ngayon. Kikilalanin natin ang Series 80, kung paano natin malalaman na Series 80 ba talaga yon. Kasi sabi niya dito ay, kasi base sa mga nakikita ko, wala pa ako nakita backyard made na Series 80. Lahat ay halos 70 na copy. Maraming salamat po and God bless po. Maaring yung nakikita mo lamang ang tatak ay Series 70. Pero ang sabi ko nga, wag tayong magbase sa tatak. Madali naman paltan yung 70 ng 80 eh. Ang importante, alam natin yung pagkakaiba ng Series 80 at 70. Okay, baka yung hawak natin na Series 80 ay fake din. So alamin natin kung paano natin makikilala yung Series 80 talaga. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil tayo umabot na sa 46,000 at maraming salamat sa inyo. At ngayon din maraming salamat sa ating mga silent viewer na hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating mga beneficiary na ang kinikita ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Dahil ginawa ko talaga itong YouTube channel para sa kanila, hindi para pansarili kong bulsa dahil okay naman ang kinikita ko dito sa abroad. At wala na rin akong pinapag-aral. So maraming salamat do sa mga lalo tigit do sa mga silent viewers. At maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan, tresurera ko yan, aking anak. At wala po kaming pinagbibiling ano pa man na mga baril. Tumawag po kayo dyan kung gusto ninyong makatulong sa ating mga beneficiary para kayo ay ma-recognize. Kagaya ni Aljun Dating. Maraming salamat sa iyo, Sir Aljun Dating, sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number na naitulong natin sa ating mga beneficiaries. 6 na mga bata na mga anak na single parent. At gayon din maraming salamat kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America. Walang sawa ko kayong pasasalamatan dahil sa inyong kabutihang loob na pagtulong sa ating mga beneficiaries. Sir Noli, maraming salamat sa pagpapadala mo sa ating mga premier videos. At ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan at sana marami pang tumulad sa inyo. Okay, so puntahan na natin kung ano ang pagkakaiba ng Series 80 sa Series 70. Okay, baka yung ating mga Series 80, paki-check lamang kung yan talaga ay Series 80. Dahil kung wala yan itong pictures na ito, ay malamang yan ay paltik o yan ay fake. Okay. So, ang Series 80, ang pinagkaiba niyan ay meron niyang safety block, safety pin, safety firing pin block, na kung titingnan ninyo ang ano niyan, ang slide niyan ay may ganito. Wala tayong baril ngayon na 1911, may ganito yan. Yan yung firing pin safety block. At kung titingnan natin ang kanyang inulit ko, wala tayong 1911 pero ito ay kahalintulad, ito ay example lamang. Baka mabas na naman tayo ng magagaling dyan. Okay. Wala tayo sa ngayon, so ito ay kahalintulad lamang. So makikita natin dito yon na may itong gumagalaw na ito. Yan, pag ginalaw-galaw ninyo yung trigger, yan, pag ginalaw-galaw ninyo yung trigger, may umaangat dito na ganyan. Kahalintulad yan. Kung sa picture, yung talagang original na picture, papakita ko lang sa inyo para mas malinaw sa inyo. Kasi nga, kung ang pagbabasihan lamang natin ay tatak, ay huwag po tayong masyadong kampante sa tatak. Dahil ngayon, ay may mga engraving masina. Napakadali lamang nilang gayahin yung
yung tatak na at saka yung kabayo dyan at saka yung lahat ng mga identification dyan ay kaya na nilang gayahin yung mga tatak-tatak na yan. Pero ito ay mahirap nilang gayahin ito. Papakita ko sa inyo ang slide. Ito ang kanyang slide. Okay, kamukha din niya nung ipinakita ko sa inyo na slide. Meron ito. Yun, makikita ninyo. Ay, sorry. Meron ito. Yun o, yun. Yung tinuturo ko na yun na parang pin. Okay? Yun ang itinutulak. Itinutulak noong pinakita ko naman sa inyo na dali lang. Yun ang itinutulak nito. Yun ang itinutulak nito. Kaya yung yung gumagalaw na yun, oh. Itong gumagalaw na to. Yun, yung gumagalaw na yun sa dulo ng daliri ko. Yun ang itinutulak nito. Kasi pag yan ay shock proof yan. Kung halimbawang mabagsak at aksidenteng pumalo yung hammer, ay hindi aabanti yung kanyang firing pin dahil naka-block siya. Yun ang kanyang block yun. Yung tinuturo ko na yun. Yung button na yun. Yung pin na yun. Ang nagtutulak naman dyan para yan ay gumana ay ito. Ito. Pag inyong press yung trigger, aangat yan at ipupush yun papasok para yung kanyang firing pin ay pumorward. Pag tinamaan ng hammer yung firing pin niya, yan ay puporward yan. Pero kung hindi nakapress yung trigger niya, hindi yan magpuporward dahil hinaharangan itong pin na to. Yan ang purpose niyan. Yan ang mga Series 80, kaya yan ay ginawa. Ngayon, yung mga Series 70 ay wala niyan. At kung yan ay bubuksan ninyo, ay ganito ang makikita ninyo sa loob. Yan, ito ang makikita naman ninyo sa loob. Ito ang Series 70. At ito naman ang Series 80. Kung makikita ninyo yung tinuturo ko na yun, yun yung umaangat. Ito. Yan yung umaangat ito. Ito umaangat sa ibabaw ng frame. Yung tinuro ko sa inyo kanina na pag pinipress yung trigger, umaangat ito, gumaganon ito. Gumaganon. Na tinutulak naman niya, yan ang nagtutulak. Yan ang nagtutulak dito. Yan ang nagtutulak dito para ito ay lumubog. Pag lumubog yan, naka-free, nakahang na ngayon itong firing pin. Ready na yan na umabanti once na tamaan ng hammer. Pero pag ito ay hindi itinulak, hindi po yan naabanti. Haharangin yan ito. Yan ang pagkakaiba ng Series 70 at Series 80. Huwag kayong maniwala doon sa mga marka-marka lang. At kung mapapansin ninyo ay flawless ang kanyang slide. Makikita ninyo ito sa picture, wala siyang mga tool mark na mga malalalim. Okay, wala siyang mga tool mark na malalalim. Yan ang isa sa tinuro ko na paano ninyo malalaman yung mga original. At kung yan ay maraming tool mark na mga bakat-bakat dyan, yan ay malamang na fake. Kaya nga ang sabi ko palagi, para ninyo malaman ang inyong mga baril kung yan ay fake, buksan ninyo. Tingnan ninyo yung loob. Huwag dun sa labas kayo magbase. Kasi parang mga babae yan, pag naka-makeup, naka-filter. Okay? Pag naka-filter yan, ang gaganda ng labas niyan. Pero tingnan ninyo yung loob niyan, yung mga ganyan yan, yan ay may mga tool mark, magaspang yung loob niyan. Makikita ninyo dyan. At meron na rin namang gumagawa ng pinapakinis na yan, yung tinatawag natin ng mga Class A, pero hindi pa rin magaya yung talagang original. Kaya, ang ano ko talaga dyan, ay tingnan ninyo yun ang Series 80. Yung Series 70, wala niyan.
Yan, mapapansin ninyo doon sa may malapit sa firing pin yan, nandun lang yan. Okay? So makikita ninyo yan. At ulitin ko, yung kanyang slide ay makikita ninyo sa ibabaw ito. Itong parte na ito. Yan o. Itong parte na ito makikita ninyo sa ibabaw. Na yan ay gumaganon. Umaangat yan. Parang yung pinakita ko kanina dito. Ayan o. Yun. Yun yan. Ganyan yan. Ang kaso lang yan, yung sa court, ito ay sa huli ng gagaling, yun naman ay dito sa unahan. Dito sa banda rito, yun ang pagkakaiba niyan. Basta't may gumagalaw yan dyan pag kinalabit ninyo. So yan lamang ang pagkakaiba niyan. Huwag kayong magbase sa tatak. Okay, kumo ba Series 80, ang tatak niyan ay sasabihin na ninyo original yan kasi Series 80 yan eh. Hindi po yan sa tatak. Hindi ko mo nakatatak dyan ay Series 80, sasabihin, ay yan ang original, Series 80 yan. Pero hindi naman ninyo binuksan, hindi ninyo tiningnan kung ano yung loob nun. So lagi kong sinasabi na huwag kayong magbase talaga sa labas. Magagaling na ngayon ang gumagawa, hindi kamukha nung una. Yung una, alam na alam ninyo sa tatak pa lamang. Mga wala na sa linya, iba-iba na ang direksyon ng mga number, may mataas, may mababa. Yun ang mga ay mga serial number. Dahil ang ginagamit lang nila noon ay puncher na ganun, puncher. Tapos yung kabayo, titirahin lamang nung may magagaling tumira niyan. Kuhang-kuha, pero buntis naman. Okay, so ganun yun. Sa loob lang talaga ninyo makikita yan. At panoorin na lamang ninyo iba kong videos para ninyo malaman pa yung mga ibang detalye sa pagtingin ng mga fake na baril. Diyan tayo nababas sa mga content na yan. Pero ang hangarin ko lamang ay hindi para siraan yung mga gumagawa niyan. Dahil ako gumagawa rin yan dati. Para lamang yung ating mga kababayan ay magkameron ng awareness at matuto rin kumilatis. Hindi yung tayo lamang ang marunong kumilatis at hindi na natin ituturo sa iba yung mga sikreto niyan. So yan, marami talaga ang nalilito dyan sa pagkilatis niyan. Pero kayo mismo ay mapapagkumpara ninyo. Okay, so ayan lamang ang masasabi ko. At maraming salamat. Maraming salamat dun sa nagtanong niyan kay Extranjero na na-open mo yan na huwag kayong bumasi sa Series 80. Lahat ng Series 80 na nakita ninyong tatak na Series 80 ay parang paniniwalaan ninyo na original lahat. At pag Series 70 ay malamang mayroong fake dyan. Sa Series 80 po ay mayroon din fake. Madali pong palitan yung 70. Papalitan lang naman dyan yung number na 70. Anong pagkakaiba nun? 8 lamang naman ang pinagkaiba. Okay, so yan. At sana ay may natutunan kayo dito sa maliit na sa ating maiksing video na ito. At ang hangarin ko lamang talaga ay mabigyan kayo ng awareness. Hindi para manira ng iba, kundi lumagay lamang tayo dun sa totoo. Walang masama kung fake yan. Huwag natin sabihin itong fake ay original. Yun ang masama. Nakakabudol tayo. Kung tayo magbibinta, sabihin na natin yan ay Danaw yan ay class A. Sabihin na natin ganun. Pero huwag natin sabihin original yan. Cult talaga yan. Masama, malaking kasalanan po yan. Ako gumagawa din ako pero hindi ko binibinta pang sarili ko. Okay, so hindi maganda po na tayo ay nakakalamang sa kapwa. So kaya alam ko na yung pag ako ay nag-ano ng mga Danaw at may nang may namba sa akin, alam ko na yan, nagbibinta ng Danaw yan. Kaya nagagalit sa akin. Kaya huwag kayong magalit sa akin mga nagbibinta ng Danaw. Kung magbibinta kayo ng paltik o Danaw, sabihin na ninyo ng totoo, ito talaga ay backyard ito. Hindi man ito original. Ito ang presyo niyan, mababa, ganun lang. Ay kung magustuhan niyo, walang problema. Pero masama, sasabihin natin na original ito, cult talaga ito. A1 yan. O ano yan? O panahon pa ito ng digmaan. Hindi po maganda yon para sa akin. At yun ay alalahanin ninyo, may bawi yan. Okay, so yun lamang ang sa akin na talagang nagagalit yung iba sa akin. Kaya tayo binabas ng iba. Wala naman problema. Ang importante tayo ay nakapagbigay ng awareness
nakatulong tayo sa maliit na pamamaraan. Okay, yun lamang ang gusto kong sabihin sa inyo. At babasahin ko na sa inyo ang ating community spotlight ngayon. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Ito naman ay nararandom ito, napapalitan ito kada linggo. Ang top natin ngayon ay walang iba. Shout out sa iyo, Randy. Meron kang 100 plus engagement. Perfect. At shout out din kay My George Geographic. Meron kang 19 engagement. Shout out sa iyo, Tommy Aparachi. Meron ka rin perfect 100 plus na engagement. Maraming salamat sa inyo. At shout out din kay Gino. Meron kang 3 engagement. At shout out din kay Norman Paul, kay Ming. Meron kang 52 engagement. At sana may natutunan kayo sa ating mga videos. At shout out sa ating sa aking mga kababayan sa aming bayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan sa akin dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one na masarap na burgers at mapapa burger talaga kayo sa sarap. Maraming salamat po.